Mga kaimortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa akin mga video. Ang tatalakayin ko ngayon tungkol sa mga lihim na karunungan. Halimbawa may mga taong naghahamon o kaya inaapakan ng ating pagkatao, nagsasalita ng masama at ginagawan tayo ng masama. Sabihin lang natin to sa kanila. Inyus kat TV, nang ibig sabihin, patawarin ka sana ng Diyos Amang nasa langit dahil hindi mo alam ang iyong ginagawa. Inyus kat TV, Deus Pater Omnipotent. Ang ibig sabihin po nun, Inyus kat TV, patawarin ka sana ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang Inyus kat TV, Deus Pater Omnipotent, si Jesus Christ mismo ang nagsalita niyan nung siya ay nakapako sa cross. Sinabi niya sa mga nagpako sa kanya, dakilang Amang nasa langit, patawarin niyo po ang mga taong ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po, kung sasabihin po natin ito, salitang ito ay isang panudla sa mga taong gumagawa sa atin ng masama, kahit po Tagalogin natin, sabihin natin, patawarin ka sana ng Diyos Amang makapangyarihan dahil hindi mo alam ang iyong ginagawa. Pero pwede mo rin siyang isalin sa Latin. Inyus kat TV, Pater Omnipotent. Inyus kat TV, Deus Pater Omnipotent. At kapag naman nagalit sa atin, gusto tayong sugudin, gusto tayong saktan, sabihin natin, Imperate, Deus Pater Omnipotent. Domini Jesu Christi, adiubami, salvami. Nang ibig sabihin, sawayin ka sana ng Diyos Amang nasa langit, Panginoon Hesus Kristo, tulong, iligtas mo ko. Yan ang ibig sabihin ng Imperate, Deus Pater Omnipotent. Domini Jesu Christi, adiubami, salvami. Hindi kasi natin kailangan mga kaimortal yung makipag-away, nang gamitan natin ng dahas o lakas. Sa mga kabataan, kapag halimbawa bata pa sila, hindi nila naisip, masyado pang mapusok, magkaroon lang ng problema sa pamilya, sa mga magulang o kaya sa mga anak o sa asawa, sa trabaho, nagiging matapang na. Tapos marami rin sa atin mga nag-aaral ng mga lihim na karunungan. Katulad ko noong kabataan ko, nag-aaral ako. Marami kong pinag-aaralan ng mga pangalan ng Diyos nung nag-aaral ako ng mga Latin. Pero ngayon napatunayan ko na hindi pala lahat ng pinag-aaralan ko na sa lihim na karunungan ng mga Latin ay Latin. Noon, mga tinuturo sa akin, mga nagtuturo sa akin, mga antinger, mga albularyo, maraming mga pangalan. Aram, Akdam, Aksadam, Yahweh, Rupi, Sabot, Elohim, Shalom, El Shaddai, Adonai. Marami siya, pero yung iba sa kanya, nanggaling sa India na salita. Yung iba naman, galing sa Indonesia. Ang talagang Latin sa pangalan ng Ama, Pater. Tapos yung Dios, Deus. Yung makapangyarihan, Omnipotent. Kaya kapag nagdarasal ako, itinama ko na Deus Pater Omnipotent. Sa English naman, siya? God Father Almighty. Sa oras ng kagipitan, saan ka man naroon, isang tawag mo lang sa Diyos, sa Kanya tayo kumapit. Hindi natin kailangan kumapit sa mga kasama o sa mga kamag-anak, sa Diyos. Kapag ginawan ako ng masama, sinasabi ko lang, patawarin ka sana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tinatagalog ko.
Minsan naman, kapag ayaw tumigil, Latin ang sinasabi ko. Inyus kat debe, Deus Pater Omnipotent. At kapag naman gusto nang manakit, gusto kong saktan, sa isip ko nagdadasal ako. Ang sinasabi ko kagad, Domini Jesu Christi, Adiobame, Salvame. Nang ibig sabihin, Panginoon kong Isu Kristo, tulong, iligtas mo ko. Tapos, pinapasa Diyos ko. At pag sugod niya, sinasabi ko na kagad na pag sugod niya, sinasabi ko na Imperate, Deus Pater Omnipotent. Yan. Hindi ko kailangan yung makipag-away, makipagsaksakan, makipagbarilan, makipagganti. Dahil kahit nga si St. Michael Arcangel, nung maglaban sila ni Satan sa katawan ni Moises sa Mount Sinai, sinabi niya kay Satan, Imperate Deus Pater Omnipotent. Yun lang. Mga ka-immortal, kung inabutan mo man ang katapusan ng aking video, makiusap sana ako na dislike na lang, i-share, and subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po. God bless all.